Okay, again, we have the indefinite integrals. We will discuss the algebraic manipulation. Okay. So, galing tayo ng basic integration formulas. Lumipat tayo ng extension of power formula. Ngayon, doon tayo sa tinatawag na algebraic manipulation. So, meaning this is the simplifying of the integrand by algebraic manipulation. Okay, so paano gagawin? So, algebraic manipulation, so it will reduce the integrand to one of the basic integration formulas. Yun yung lima na formula natin. So, basic integration formulas, yung integral ng dx, integral tayo ng x raised to n dx, we have integral of dx over x, then integral tayo ng a dx, pwede rin, or integral tayo ng f of x plus or minus g of x dx. Or, pwede siyang mapunta kay extension of power formula. Yung ating mga basic formulas eh. So, pwede mong gawin ng manipulation by factoring, or pwede kang mag-add and subtract ng suitable or same term. Pwede rin mag-multiply or divide ng suitable terms. Or we can use division of polynomials kung ito ay polynomial. So, usually, algebraic manipulation is done to cancel out similar terms when the integrand is a rational fraction. So pag meron kang rational fraction, algebra yung taas, algebraic function, so pwede kang mag-factoring, pwede kang mag-add and subtract ng same term. Usually, ina-add ito is constant, no? Para ma-cancel mo yung similar terms nila. Usually, kailangan ma-cancel yung denominator dito, no? Yung isang goal mo dyan. Para ang kalalabasan nun is basic integration formulas. So, pag mag-repeat tayo ng basic integration formulas natin, di ba pag applicable si dx, so integrate mo lang yan. Pag meron naman kasamang constant, alabas mo lang lagi yung constant. Pagka naman power yan, x raised to n, diba x raised to n plus 1 over n plus 1. Then pag meron kang dx over x lang, automatic yan ay ln x na. Tapos pag meron kang sum or difference, diba, of two or more functions, saka mo siya i-integrate by separating each term, no? So, integrate mo siya, isa-isa mo i-integrate yan. Okay, pag hindi na ito applicable, yung lima na yan, doon na papasok sa extension of power formula. Pag meron ka ng u raised to n du, or pag meron ka ng du over u, kung saan ito ay equal sa ln u plus c, ito naman ay u raised to n plus 1 over n plus 1. Diba yan yung mga example ko sa nakaraang video, which x, x plus 1 na siya, raised to 3, no, dx. So, yan ka nagagamit ng u. Pero kung ito ay x cube lang, o doon ka lang pupunta kay x raised to n. Yun lang siya. Pero pag naging dalawang term na, tatlong term, yung nasa loob ng ating parenthesis, may power na siya, doon napapasok si u raised to n du. Okay, so yan yung gagawin natin dito. So ngayon, pag hindi applicable itong dalawa na to, itong 5 formulas na yan, saka itong dalawa na to, tatry mo naman siya kung pwede siyang i-manipulate. Pwede ba tayo mag-manipulate? Factorable ba yan? Yan ba ay pwedeng i-divide? Or pwede ba tayo mag-add and subtract? Pwede ba multiply and divide? May mangyayari ba? Masisimplify ba siya? Ang kalalabasan ba niya ay basic integration formulas. So yun, ang magiging consideration mo sa algebraic manipulation. Okay, tingnan natin. Sample tayo isa. Okay. So we're going to evaluate the following integrals. Number 1. Okay, so we have the integral of x plus 3 all over x plus 7
dx. Okay. If we only have integral of x plus 3 dx, so ito ay basic, ano lang to, basic formula lang, di ba? Paghihiwalayin mo lang yan eh. X dx lang yan plus 3dx. Tapos lalabas mo yung constant. So ito ay x dx pa din. Labas si 3. Then magkakaroon ka ng dx. Okay, apply yung formula ng x raised to 1, x raised to n. So x raised to 2 over 2, di ba? X raised to 1 plus 1 over 1 plus 1 plus 3x. Yung integral ng dx plus c. So ayan siya, integrable siya by basic formulas. Kasi meron siyang over na x plus 7. Wala naman tayong pang quotient. Ang meron lang tayo ay dx over x. Diba? Yan lang siya. Specific na dx over x yan. Na equal sa ln x plus c. Or du over u. Na equal naman kay ln u. So ito, parehas na may variable x at x. So same degree. Hindi ito pwede maging du. Ngayon, doon tayo sa manipulation. Diba sabi ko kanina, usually, ang goal mo dyan is to cancel. Makapag-cancel ka ng common. Usually, ang magiging base mo na i-cancel yung denominator. So, since we have x plus 3 over x plus 7, okay, so, ang ating denominator ay x plus 7. Ang magiging goal mo ngayon, kailangan yung taas maging x plus 7 din. Para ma-cancel yung x plus 7. Okay. So, paano gagawin natin? Since ito ay 3, ang kulang sa kanya ay 4. So, pwede tayong mag-add and subtract ng 4 sa ating numerator. Okay. So, we're going to add and subtract. Yung sabi kanina, pwede tayong mag-add and subtract ng suitable terms. So, we're going to add and subtract. So, para maging kamukha ng denominator at makancel natin ang denominator, kailangan siya maging x plus 7. So, mag-add tayo ng 4. So, add and subtract 4. Pag nag-add ka, kailangan mo rin mag-subtract para equal lang, in the numerator. So, add and subtract 4 in the numerator. Okay, so we will have integral of x plus 3. So, mag-add tayo ng 4. Saka tayo magsusubtract ng 4. Sabi kasi add and subtract 4. Then all over our denominator, x plus 7 dx. O baka naman gawin nyo, kakancelin itong 4 minus 4 kasi 0 yan. So mali, ala rin nangyari, Pagka kinancel mo yan. Ngayon, gugrupo mo sila, Mag-grouping tayo. So dapat magkakasama yung x plus 3 plus 4 para maging 7. Pag samasamahin natin. So we will have x plus 3 plus 4. Bubukod to minus 4 all over x plus 7 dx. Then simplifying, we will have x plus 7 na to. So x plus 7, yung nakagrupo na yan. Minus 4 all over x plus 7. Ganito, nag-add tayo at subtract sa numerator pag addition subtraction kasi pwede mo siyang paghiwalayin. Napaghiwalay kasi ang ating numerator. Naka-over sa same denominator natin. So pwede mo siyang paghiwa-hiwalayin. Kaya tayo nag-add and subtract sa numerator. Since kasi pag nakamukha na yung denominator, paghihiwalayin mo na, makakancel na yung ating denominator. So yun ang purpose dito, Gaya niya, x plus 7 minus 4. Ito yung una mo, isang term, x plus 7. As 1 yan, minus 4. Paghihiwalayin mo sila ngayon. So magkakaroon tayo ng integral
Pag-ihiwalay natin, x plus 7 over our denominator, x plus 7. Tapos minus operation, kaya minus 4. Naka-over din yan sa same denominator na x plus 7. Pinaghiwalay mo lang sila. Tapos yan ay dx. Okay, para ka merong 1 plus 1, di ba? All over 2. Pwede mong gawing 1/2 plus 1/2. Equal yan sa 1. So, yun siya, Okay. Then, simplify natin. Dito, pag meron kang magkamuka, di ba? X plus 7 over x plus 7, parehas yan. Di-divide mo sila, equal yun sa 1. Diba? Kung meron kang 2 over 2, yun ay 1. So, x plus 7 over x plus 7, we have 1. Now, we have the integral of quantity. So, 1 na lang ito. Minus ito, rewrite 4 over x plus 7. Then, dx. So, isa at dalawang term ang meron tayo. Pwede mo silang paghiwalayin. Pag-ihiwalay natin, integral of 1. Tapos, dx minus integral of, minus tayo kasi operation is minus. Kaya minus integral of 4 all over x plus 7. Then, dx. Or we have integral of dx. Tapos, diba lahat ng constant ay ilalabas natin. Kaya minus 4. Ang may iwan sa loob ay 1. Kasi nilabas mo yung 4. Ang 4 kasi ay 4 times 1. Nilabas mo yung 4, may iwan 1. 1 over x plus 7 dx. O isa pa. We have integral of dx minus 4 integral of 1 times dx, we have dx. dx over x plus 7. Okay. Itong una, yan ay integrable na yan ng basic formula, di ba? dx lang yan, equal yan sa x. Yung pangalawa, itong dx over x plus 7, integrable na rin to. Babalik tayo kay extension of power formula. Nabanggit ko sa nakaraang discussion doon, pag meron kang fraction, usually ang ginagawa mong u ang denominator. Common yun, yun ang common. Yun ang una nyo nga hanapin, let nyo muna kayo lagi. Meron kang fraction, rational fraction yan, tatry muna mag-let u sa denominator. Kasi kasama ng taas yung dx eh. So yung taas ng du mo, ibig sabihin, usually yun, yun ang common. Ngayon, let mo yung denominator. Pagka equal yung derivative niya sa taas, integrable yun. Ibig sabihin, di ba meron kasi tayong formula eh. du over u, di ba yan yun? Equals ln u plus c. Or, isa, u raised to n. du equals, raise natin. Equals u raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. So, alin sa dalawa na yan, Kaya guys, sa discussion ko sa last video, sa nakaraang video, sa isang video natin, pag meron tong power, kung may power, iaangat nyo lang, kung magiging letter U ang katumbas niyan. So, dito try natin mag-let U. Dito muna tayo pala sa given. Ito kasi, x plus 3 over x plus 7. Di ba sabi ko, usually, isimula mo sa let U muna. Pag ginawang U ang ilalim, U equals x plus 7. So, ang derivative lang kasi noon ay, diba, 1 du, derivative ng x ay 1 plus 0. So, meron akong 1 dx or simply meron tayong dx lang. 1 times dx ay dx. Kasi meron 2x plus 3. So, hindi siya integrable, Kaya nga tayo nag-manipulation. Ngayon dito, since we have dx over x plus 7, so let U tayo, equals x plus 7. Then differentiate tayo, du equals, ang derivative ng x ay 1.
0, 1 dx or simply dx. So equal sila, ano? So yung dx ang katumbas ay du. O yung x plus 7 ang katumbas ay u. Meron kang du over u. Yun yung ln u. Kaya magiging sagot ngayon nito is we have x para sa integral ng dx minus 4. Then ln of u or ang u mo ay x plus 7 kaya ln of quantity x plus 7 plus c. Okay, so hindi na pwede ano, okay lang ano hindi magpalit ng u ano. Kita mo naman dito tabihan mo lang ano, ang dx ay du. Ang x plus 7 ay u. So meron kang du over u, integrable 'yan. Kasi ang nasa taas derivative na nung denominator mo. Kaya equal sa ln u plus c or ln of x plus 7 plus c. Ngayon, pag susunod kayo ng sagot, final answer ninyo, magkaiba ang ln of x plus 7. Ganito, no ha? Hindi yan equal dito. Sabihin dito, ang naka-ln mo lang dyan is yung x lang. Plus 7. Ito, ang naka-ln dito is x plus 7. So magkaiba. Ibig sabihin niya, kaya gagamit kayo lagi ng grouping symbols. Or ito, pwede mo siya i-rewrite as equal din yan sa x minus ln of x plus 7, di ba? Quantity raised to 4 plus c. Pwede mo iangat yung 4, no? Pwede rin naman yun. Okay. So, yan, ano, isang paraan ng pagmamanipulate. Okay. So, by adding and subtracting. No? So, yan yung isa. So, yan ang common. Usually, same degree, di ba, no? X raised to 1, x raised to 1. Kaya so, magkaiba yung kasama nilang constant, 3 and 7. Pagmumukain lang natin. Pwede rin kayo dyan mag-add ng 7, ano? Kaya pwede rin naman yun. Plus ka ng 7, subtract ka ng 7. So, kung mag-add ka ng 7 dyan, x plus 3, tapos ang i-add mo ay 7, magka-plus 7 ka, minus 7, ang pagkasamahin mo ngayon dito, pag nag-groupings ka na, mag-grouping ka, kasi ang kailangan 7, ano? Okay, natin. Kailangan mo kasi is x plus 7. So magkakasama na is x plus 7 na magkakasama dito. Sila na magkakasama. As plus 3 minus 4. Ito naman yung dalawa, no? Minus 7, no? Minus 7. Then meron ka x plus 7. So 3 minus 7 is negative 4. So yun siya, ano? Ito pa rin. So possible din naman to, no? Kaya bahala. Kasi pwede namang i-add mo kung ano yung nasa denominator mo. So 7 yan, mag-add ka ng 7, subtract ka ng 7. Or pwede naman kung ano yung kulang. Ano? Since ito ay 3, kulang ng 4 para maging 7, add and subtract tayo ng 4. So yan yung mga paraan. Okay. Isa pa. Halimbawa number 2. Meron tayong say x squared na lang. X squared say over x say plus 3 dx. Yan. So yan ay hindi integrable na naman. Diba? Ang nabagid ko nga sa inyo, ang pinaka-common lagi is let u ka lang ano, ng denominator. Yun man ang sisimula nyo ano, pag merong rational. Yun ang isang common kasing ano eh. So u equals x plus 3. No, differentiate natin. Du equals, derivative ng x ay 1, 0, 1 dx is dx lang. So hindi siya integrable kasi meron siya x squared. Kung wala yung x squared, wala ito, at ang meron ko dyan ay dx lang or 1. Kunwari 1 yan. Kung 1, integrable yan kasi ito ay dx. Ano? Ito yun. So meron ko dyan du over u. So integrable na yan. Kaso ang nakalagay is x squared. So hindi siya integrable.
Balik natin. Ayan, ano? So, hindi integrable ito eh. Magmamanipulate ngayon tayo, no? Sige. Ngayon, kapag meron kang x squared lang, no? X squared, ang isa namang ginagamit itong pattern is yung sa algebra, yun ang common. So, kung x squared lang yan at yung denominator mo ay x raised to 1 lang naman, so balik tayo kay difference of two squares. Yung x squared minus y squared. Na ang factors ay x plus y and x minus y. Ito yun, ano? Ngayon, kung meron tayong say x plus 3 at i-multiply ko ang kanyang difference x minus 3, ang sagot nito magiging x squared, di ba? Ito kasi yun eh, pag meron kang magkamukha x at x, y at y, tapos plus minus. Ang sagot niya, square mo yung unang term, x squared, minus square ng pangalawa. Kasi magkamukha naman eh, no? Parehas silang x sa first term, parehas silang y. Square mo yung first term niya, kaya x squared, minus square ng second term, y squared. So ito yun, x at x, 3 and 3 as plus minus. Pag multiply mo yan using special product, square mo yung first term, kaya x squared minus 3 squared or 9. Yun, ano? So ibig sabihin, para makancel mo tong x plus 3 at para magkaroon ng x plus 3 sa taas, kailangan siya maging x squared minus 9. Para siya ma-factor mo as x plus 3, x minus 3. So isang paraan, ano? Ang iisipin mo ngayon is yung paano makakancel sa x plus 3. X squared yung taas eh. So kailangan mo ma-factor yung x squared na yan nang mayroong x plus 3. Ang isang pinakamadaling paraan is yung ito, difference of two squares. So mag-a-add tayo ng 9, subtract tayo ng 9 para magkaroon ka ng x squared minus 9 na ang factors ay x plus 3, x minus 3. Okay, gawin natin. So we're going to add and subtract. Again, ano? So ano subtract? 9 naman, 9. Kasi kailangan mo ng x squared minus 9 para maging factorable. So I subtract 9 in the numerator. Then we will have integral of x squared. Mag-a-add tayo ng 9. Teka, ibang kulay. Okay. So mag-a-add doon ng 9, kaya x plus 9, x squared plus 9, subtract ng 9. Okay. All over x plus 3 dx. Ngayon, ang kailangan mo ay x squared minus 9. Yung kasi ang factorable. So, gugrupo natin. Kaya magiging integral ng quantity. So, magkakasama si x squared saka si minus 9. Bubukod natin si plus 9. So, ayun, plus 9. Palitan ng pwesto all over x plus 3 dx. So, nakagrupo na yan. Paghihiwalayin mo na. Pag nagrupo mo na. Ito yung parang unang term, pangalawa. So, pagbubukurin natin. So, we have integral of x squared minus 9. Yan ang una mong term, x squared minus 9 over our denominator x plus 3 plus operation 9, yung pangalawang term, over the same denominator, x plus 3. Sara natin, dx. Okay. Itong x squared minus 9, yan ay factorable. Ito yun, x plus 3
and x minus 3 ang kanyang factor using difference of two squares. Yan ang tawag sa sa factoring. Sa special products naman, ito yon. Product of the sum and difference of same two terms. Ang magkamukha na dalawang term, x at 3 ang dalawang term mo dyan. Kaya lang, sum and difference. Ang sagot niya ay difference of two squares. So yun, sa algebra. Okay, tuloy natin. Now, by factoring, so we will have the integral of x plus 3 times x minus 3. Then, all over x plus 3 plus 9 all over x plus 3 dx. Salan natin ulit yan, dx. Okay, so pinaktor natin yung x squared minus 9, ginawa na natin x plus 3, x minus 3. So dyan, again, pwede tayo mag-cancel kapag naka-multiply, pag factors. Doon ka lang magka-cancel. Gaya nyo na x plus 3 times x minus 3. Multiplication yan. So makakancel mo yung x plus 3. Taas at baba. Kasi naka-factor yun. Pwede siyang cancel. Hindi kayo pwede mag-cancel pagka naka-add, subtract. Kunwari, meron ka lang ay x plus 3 over x. So, hindi pwedeng cancelin tong x Hindi yan, mali yan. Kung meron ka ay x times 3 over x, diyan ka pwede mag-cancel ng x kasi nakamultiply yung x and 3. So, multiplication lang tayo nagka-cancel pag siya ay naka-express as factors. So, doon ko lang magka-cancel. Then, simplifying, we will have the integral of, so may cancel na itong dalawang x plus 3, may iwan lang sa atin is x minus 3. So, we will have x minus 3 plus 9 over x plus 3 dx. Remove ko lang itong removing parenthesis. So, meron tayo integral ngayon ng x minus 3. X minus 3. Same lang, sign yan. Plus 9 all over x plus 3 dx. Okay. Saka mo nga yung pag-hiwa-hiwalayin. Yan, gamit na yung basic dito, basic formula. Yung f of x plus or minus g of x, gagawing f of x, integral lang g of x. So, pag-hiwa-hiwalayin natin. Then we will have integral of, ito mo ng una, x dx. Minus integral, minus kasi ito, minus, kaya minus yan, 3 dx. Yan Ito ay minus kasi ito ay minus. Plus, kaya plus tayo dito. Integral, rewrite itong 9 over x plus 3 dx. So, ayan. Ngayon, labas muna lahat ng constants. Labas natin. So, we will have integral of x dx minus, labas yung 3, integral of dx plus, labas yung 9. 9. Ang may iwan ay 1. Di ba? 1. Or 1 times dx, we have dx. dx over x plus 3. Ganun lagi pag nilabas mo yung 9, sa lahat ng taas 9 yan So walang maiiwan, akala mo walang maiiwan. Kasi ang 9 ay 9 times 1, labas mo yung 9, may iwan is 1. Para pag binalik mo, 9 times 1, 9 pa rin siya. Okay. Integrable na ba yan? Lahat. Ito ay x raised to 1 lang. Yan ay x raised to n. Gagawin mo dyan. dx integrable din to. Itong dulo, kamukha na example kanina. Di ba? Kahawig yun. Okay. Doon tayo muna sa dulo pumunta. Kasi ito, integrable na to x raised to 1 plus 1 over 1 plus 1. Ito naman ay magiging x na lang. Integrable din. Ito muna ang huli. Okay, dito tayo.
So, yan na naman ay fraction, di ba? Asa ilalim yung x plus 3. So, common lagi, let u, yung denominator. U equals x plus 3. Now, we're going to differentiate. Tu equals, so, ang derivative ng x ay 1 plus 0. Kaya, dx. Kaya, meron tayong 1 times dx or simply dx. Again, pwede naman kayo magpalit ng u ng variable. Pwede namang hindi. O, lagyan mo lang ito. Sulatan mo lang. Tabihan mo. Ang dx, ang katumbas ay du. Ang x plus 3, yun ay u. So, sa formula again, pag meron tayong du over u, equal yun kay ln of u plus c. So, integrable siya. No? Yun. Okay, tuloy na natin. Kaya magkakaroon tayo ngayon ng so x raised to 1 plus 1 or 2 over 2 minus 3. Ang dx ay x, kaya 3x tayo. Plus 9 o ln of u or x plus 3. Plus c. Plus c lagi ang dulo, no? Again, ito pwede mo i-rewrite as x plus 3 raised to 9. Pwede naman siya, no? Or pwede rin tayo huminto dito sa 9. Ln of x plus 3 plus c. Or pwede mo siyang gawing 1/2 of x squared minus 3x plus 9 ln of x plus 3 plus c. Nakagitna ang x squared, ano? Gitna. Kasi natin isulat. Pwede mong gawing 1/2 of x squared. So, ayan siya, ano? Ayan, pwede rin yan, ano? Minus 3x plus 9 ln of x plus 3 plus c. So, again, sinasabi ko kanina, yung x plus c, dalawang term yan. Kaya pag nag-ln ka na, dapat kagagamit ka ng grouping symbol. So, we have our final answer. Okay, so yun yung isang solution, ano? Na tayo ay nag-add and subtract. Ngayon, pagka kasi meron tayong rational fraction, pwede kasi yung proper or improper. Pagka improper ka, divisible. Pag mas mataas ang degree sa numerator, pwede mo siya i-divide. Divisible yun, ano? Okay, tayo natin mag-divide. Kagaya niya kasi x squared to, mas mataas ang degree nito ay 2. Ito ay x raised to 1, so 1 ang degree. Mas mataas ang degree sa ating numerator, so divisible yan. Pwede tayo mag-divide, ano? Kapag ka equal, ano, or mas mataas ang degree sa numerator, divisible, pwede mo i-divide yun. Okay, pwede mo siya i-reduce by division of polynomials. Basta equal or mas mataas ang degree sa numerator. Okay, tayo natin mag-divide. Divide tayo ng division of polynomials. Kaya dito gamit na algebra, ano? Sa solve ng integral. Subukan natin. Now, by division of polynomials, okay. Ang tawag sa taas, ito ay dividend and divisor. So sa loob ang dividend, ano? Okay, so we have x squared sa loob. Divisor ay sa labas, x plus 3. Di-divide tayo, Ano lagi? First term to first term lang. Di-divide mo. Divide natin yun. First term. Yung x squared, divide mo sa x. So, equal yun sa x. 2 minus 1. Kaya meron kang x raised to 1 lang.
Okay. Okay natin. So, yung sagot, lagay mo sa taas. X. Tapos, multiply ka na ngayon. X times X. So, meron ko X squared. X times 3. 3X. Kaso yan ay positive, kaya plus 3X. Then, subtract tayo. Okay. So, makakancel ngayon dito. X squared minus X squared. So, cancel yan kasi 0. Ito, sa taas kasi, ito kasi ay plus 0, no? Plus 0x. Ibig sabihin, kaya wala dyan x na isa eh. Kaya walang x, 0x yun. So, 0 minus 3 is negative. Kaya meron kang minus 3x. 0 minus 3, negative 3, negative 3x ka. Ngayon, hihinto ko ng division kapag ka mas mababa yung degree dito, no? Kung rin, nag-subtract ka na. Ang kinalabasan ngayon, mas mababa yung degree sa divisor mo, yung 2 ka na. Yun yung remainder mo. Kasi pag check mo yan, ito ay degree 1x at x. So, parehas sila ng degree, divisible pa yon. So, okay. So, magkakaroon ka ng negative 3x. Yan tayo ng blue ulit. Okay, so we have negative 3x. Divide mo sa first term ulit. So, negative 3x divided by x. So, dyan, cancel yung x, kaya meron ka na lang negative 3. So, yung negative 3, lalagay mo sa taas. Kaya minus 3 kasi negative 3 tayo. Okay, so negative 3 times x is negative 3x. Sama ang sign na. Negative 3 times x, negative 3x. Negative 3 times 3. So magkakaroon ka ng negative 9. Kaya minus 9 tayo dito. Okay, so minus 9. Then again, we're going to subtract. Okay, so negative 3x minus negative 3x. Pag nag-subtract ka na magkamuka, 0 yun. No? Okay. Kaya 0, wala na yan. Okay, so ito. Again, wala siyang kasamang dito eh. Constant, nakagaya nung kanina. Yan ay plus 0. 0 minus negative 9. Sagot ay positive. So magkakaroon ka ng positive 9. Kasi di ba ang rule talaga sa may subtraction is babaguhin mo yung sign nung subtrahend. Diba? Ito ay magiging plus. Then we're going to proceed to addition. Kaya mag-add ka 0 plus 9 ka na. So meron ka ngayong 9. Kaya dito, ganun din naman dito. No? Ito, babaguhin mo to. So negative 3 plus 3. 0 talaga siya. Ano? So yun, rule ng subtraction sa integers. Ngayon, pag check natin, ito ay degree 1. Ito ay degree 0 na kasi ito ay constant. Wala na dyan x eh. So hinto ko na dyan. So ang part ngayon dito, itong taas, ang tawag dyan ay quotient. Yan ang quotient natin. Yung baba, yun ang remainder. Diba? Itong loob, ang tawag dyan ay dividend. So, dividend. Yun yung nasa taas na ito yun. Itong baba, ang tawag ay divisor. Okay, so ito yung ating pinaka-divisor. Ngayon, ang sagot sa division of polynomials, pag magdi-divide ka ng polynomial, so yung dividend over divisor ay equal sa quotient plus remainder over divisor. So, yun siya, no? Kung may remainder, pa-plus may remainder over divisor. So, yun yung ating final answer ngayon. Kaya yung x squared, write natin. So, x squared divided by x plus 3 is also equal to quotient, which is x minus 3
plus remainder 9 over divisor x plus 3. Now, the integral of x squared over x plus 3 dx, write mo lang ano, ay equal din sa integral ng x minus 3 plus 9 over x plus 3 dx. Siya, ano yun, ano? Ito kasi katumbas ng x squared over x plus 3, x minus 3 plus 9 over all over x plus 3. Ito nga yun, ano? Kaya, paghihiwalayin natin yan, actually, pag chinek nyo yung solution kanina, yun, ito yun, no? Ito na siya, no? Dito ka na pupunta, oh. Ito ka na kagad. Ayan. Integral ng x minus 3 plus 9 all over x plus 3 dx. So, using ano to, division of polynomials. Ayan siya, no? Paghihiwalayin mo na, x dx minus 3 dx plus 9 over x plus 3 dx. So, integrate na. X dx, integrable yan. Nilabas yung 3 kasi yan ay constant. Nilabas yung 9, gaya kanina. May iwan 1. 1 times dx ay dx. Sa last part, nag-let u tayo sa denominator. U equals x plus 3. Differentiate mo sa du. Equal ngayon sa dx. Kaya meron kang du over u, which is integrable using extension of power formula. Du over u is ln u plus c. Okay, so magkakaroon ka ng 1/2 x squared minus 3x plus 9 ln of x plus 3 plus c. So kayo ang bahala sa pag-solve ng isang problem. Kung makikita mo, pwede naman siya mag-add and subtract lang. Nagpa-factoring ka, pwede naman. Kagaya nito naman, pag nag-division of polynomials tayo, pwede rin. Ang kalalabasan muna, ito ng part na to, no? Quotient plus remainder over the divisor dx. Kasi ang given ay x squared all over x plus 3 dx. Ang katumbas ng x squared all over x plus 3 ay x minus 3 plus 9 all over x plus 3. So, yun siya, ano? Ito na yun. Tapos lagay mo si dx. So, isang paraan, ano, ng pag-solve. Ito yung long method ng division. Pwede naman kayo synthetic. Gusto nyo mag-synthetic division. Pwede rin naman yun. Okay. So, kayo ang bahala, no? Sa pag-solve. So, yan ang isang paraan ng pag-manipulate. Add and subtract. Or pwede tayo mag-factoring. Kagaya kanina, nag-factoring tayo after mag-add and subtract. And then we're going to use division of polynomials para makuha mo na kagad yung quotient, remainder, and divisor. Kung gusto ninyo, gagamit kayo ng yung tinatawag na synthetic division. Pwede naman ito, no? O, tinan mo, yung numerator ay x squared, no? Ang numerator mo x squared. Simula ka na x squared. Baba nun, x raised to 1, saka constant term. Lagay mo yung kanyang mga coefficient. Ang x squared mo ay 1 ang coefficient kasi x squared lang yan. Coefficient is 1. So, 1. Meron ka bang x sa taas? Wala. So, 0 yan. Meron ka ba doon constant na kasama? Wala. So, 0 din. Divide ka. Ang divisor mo, x plus 3. Gagawin mo lang, equal 0 yan. Solve mo yung x. Lipat yan. Kaya x equals negative 3. So, meron ka ngayong minus 3 dito. Yun ang yung pang-divide mo, negative 3. Oh. Ito ay puro addition lang, Bring down 1, first step mo. So, 1. 1 times negative 3, we have negative 3. 0 plus negative 3. So, magiging negative 3 yan. Negative 3 times negative 3, we have positive 9. 0 plus 9 is 9. Okay, ulit bring down 1. So, 1. 1 times negative 3, we have negative 3. Alagay mo sagot dito. 0 plus negative 3 is negative 3. Negative 3 times negative 3,
9, ito yung sagot, 9. 0 plus 9, 9. Okay. Yung pinakahuli, etong huli, teka, hindi nakikita. Ito, yan ang pinaka-remainder. Ito namang dalawa na to, ito ngayon yung quotient mo. So kung galing ka ng x squared, baba ka ng 1 degree. Bawasan mo na isa, ano? So x. Ang katabi ng x, yun ang constant. Kaya pag sinulat mo yan, 1 times x, so magkakaroon ka ng x. 1 lang, ano? 1 times x, so x. Minus the constant minus 3. Kaya ang quotient mo ay x minus 3. Ang remainder mo ay 9. Ito pa rin siya, no? Yun, no? Quotient, remainder over divisor. Ang divisor mo ay x equals negative 3. Ibabalik mo lang, magiging x plus 3 ang ating divisor. So, ganun pa rin siya. No? Pwede kayong mag-long method, pwede kayong gumamit ng division na synthetic division. So, yan ang isang paraan pa ng pag-manipulate ng algebraic functions na integrand.